The foundation of resilience shaped by our own ingenuity, our own talent, and our unwavering resolve. With the signing of the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, we are anchoring our defense strategy firmly in the strength of our own resources and capabilities. For decades, ang Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act, Republic Act 12024, na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ngayong araw, October 8, 2024, ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa paggawa ng sariling kagamitan sa depensa. Sa ilalim ng batas na ito, inihikayat ang lokal na produktong ng mga armas, teknolohiya, at iba pang kagamitan sa militar upang mabawasan ang pag-asa natin sa mga banyagang produkto. Ang batas ay nagtatakda ng suporta sa mga kumpanyang Pilipino na gumawa ng mga materyales at teknolohiyang pangdepensa. Bukod dito, pinagtutuunan din ng pansin ang mga modernong banta tulad ng cyber attack at mga panganib sa kemikal na nangangailangan ng mas sopistikadong sistema ng depensa. Layunin din ng batas na pasiglayin ang ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga trabaho at pagpapalago ng teknolohiya sa defense sector. Makakatulong ito sa pagpapalawak ng lokal na industriya ng depensa at mga modernisasyon sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang benepisyo nito ngayong nahaharap tayo sa panghaharas at banta ng China sa West Philippine Sea. Ang Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act ay may malaking benepisyo sa gitna ng harassment na nararanasan ng Pilipinas mula sa China sa West Philippine Sea. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo nito. Una, pagpapalakas ng lokal na produksyon ng defense equipment. Sa pamamagitan ng batas na ito, mas mabibigyan pansin ang paggawa ng lokal na kagamitan sa depensa tulad ng mga armas, barkong pandigma at advanced teknolohiya. Makakatulong ito sa mabilis na pagresponde sa mga insidente ng mga pambubuli o panghaharas ng ibang bansa tulad ng China sa mga teritoryong sakop ng West Philippine Sea ng Pilipinas. Ikalawa, mas malakas na kakayahan sa pagdepensa. Pinapalawak ng batas ang kakayahan ng bansa. Natubunan hindi lamang ang tradisyonal na banta tulad ng mga armadong pag-atake, kundi pati na rin ang mga bagong uri ng banta tulad ng cyber attack at chemical threat at ang drone attack. Dahil dito, mas magiging handa ang Pilipinas sa mga banta na hindi lang limitado sa pisikal na labanan. Ikatlo, pagpapalakas ng seguridad sa karagatan. Ang batas ay direktang makakatulong sa comprehensive archipelagic defense concept ng bansa na nakatutok sa pagpapalakas ng depensa sa mga teritoryo sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Sa patuloy na panghihimasok ng China sa mga isla at yamang dagat ng Pilipinas, mahalaga ang pagkakaroon ng malakas na puwersa at kagamitan upang protektahan ang soberanya ng bansa. Ikaapat, pagbawas ng pag-asa natin sa ibang bansa. Sa halip na umasa sa mga imported na kagamitan sa depensa, makakagawa ang Pilipinas ng sarili nitong mga materyales. Ito ay mas mabilis at mas epektibong paraan ng pagprotekta sa bansa, lalo na't lumalaki ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay isang prioridad ng ating gobyerno, ang gobyernong Marcos, na maisabatas agad dahil makakatulong ito sa ating bansa
lalo na't naharap tayo ngayon sa mga pagtataboy sa ating mga mismong teritoryo at pag-aangkin ng China sa ating katubigan at mga isla sa West Philippine Sea. Bagamat nangangalap pa ang ating gobyerno na mga manufacturer at mga ekspertong manggagawa, ang mahalaga, ito ay maumpisan na dahil isa na itong batas at maaaring pondoan din ng gobyerno. Nang sa ganon ay mapalakas natin ang ating depensa sa ating mismong teritoryo. Dahil mismo dito na sa ating bansa magkakaroon ng paggawaan ng mga makabagong kagamitang pandigmaan at pandepensa sa mga banta ng seguridad. Dahil wala tayo na mga cyber war at drone attack bomb at mga missile na kailangan sa panahon ngayon. Sa kabuuan, ang batas na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa Pilipinas na maging mas malaya at mas sanda sa pagharap sa mga hamon sa seguridad, partikular na sa tensyon na dulot ng China sa West Philippine Sea.